Anak ng Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang awit na pasto. O Amang makapangyarihang sa lahat, na may likha ng langit at lupa, isang mapagpalang umaga po. Ama, narito po ang iyong mga lingkod na iyong pinili, hinugot sa bunto ng karamihan upang magpuri, sumamba, dumakila sa iyong pangalan, sa espiritu at katotohanan. Tunay nga po, Ama, kami nagkasala, nagkamali at nagkulang, maging ito'y sa isip, sa salita, at sa gawa. Patawad po, Ama, patawad. Ama, maraming salamat sa buhay na may kagipat at kalakasan, sa gabay at patnubay, sa mga pagsubok, sa mga problema at kasakitan. Ama, hinihiling po namin na bless mo ang bawat isa
na iyong gagamitin sa gawain na ito. Ilukob mo mula sa taluktok ng aming ulo sa dulo ng aming talampakan ang iyong banal na Espiritu, lalong-lalo na Espiritu ng karunungan, upang anuman po ang aming sasabihin na ayon po lamang sa iyong kalooban. Ama, ikaw po ang magsalita sa bawat isa sa amin upang ikaw po ang aming maitaas, hindi po ang aming mga sarili. Ama, mga kapatiran na wala pa rito sa gawain, hawiin mo ang kanilang daraanan upang makarating po sila rito na mapayapa. Ama, mga kapatiran na may mga karamdaman, maging ito sa loob ng kanilang mga tahanan, sa loob ng paggamutan. Patuloy mo po silang patungan na iyong mapagpalang kamay para sa kanilang lubusan na paggalingan. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan na iyong bugtong na anak na aming Panginoon Jesucristo. Kaysa ang kabanal-banalang Espiritu Santo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Kapanasan na muna ngayon, magpakailanman, magpasa walang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Kapanasan na muna ngayon, magpakailanman, magpasa walang hanggan siya nawa. Tayo po lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapanasan sa walang una ngayon, magpakailanman, magpasa walang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isang malakas na palakpakan sa ating Diyos. Lamuhan ng mga kapatid. Dahil upang ito, pumurihan ng Diyos. Iindahanan ng ating Panginoon. Unang sa lahat, gusto ko palamuhagan sa ating Diyos na buhay. Sa ating mahal na Birheng Maria. Sa pagkalimot ng mga pagtubay sa ating ng Espiritu Santo. Dahil sabi na sa ating mga elder, may umagnalika, may umagito sa ating sa inyong lahat, mga pinagpala ng Diyos na buhay, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Yan mga kapatid, sabi ng Diyos sa Mateo 6 verse 33, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagarihan kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Gusto niyo bang ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga pangangailangan ninyo?
Holy Spirit. Amen. Hi! Hello! God is good? All the time! And all the time. God is good. Kaya palakpakan po natin natin. God is good. Aking po na magpupuri po ang bawat isa sa atin upang maibalik ang pasasalamat sa ating Panginoon. Ako na po magpupuri sa pag-ibig ng Diyos. Ipagkalo po natin sa ating kapatid, Sister Marisa Espacio. Amen. Hello sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga at maulan sa ating lahat. Nagpupuri ako at nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos na itong araw na ito ay isang mahalaga dahil ito ay araw ng ating pagsilang. Lord, salamat po, Lord. Happy birthday! Thank you. Papasalamat po ako at nakarating po ako dito sa ating gawain ngayon na kahit na umuulan at medyo masama rin ang ating pakiramdam. Pinilit ko po makarating dahil ito po ang aking kagustuhan at kagustuhan din ng ating Panginoon na purihin siya dahil sa kanyang kadakilaan. Ako po ay magpupuri at isi-share ko po sa inyo ang aking noong po talaga na wala pa ako sa gawain na ganito, talaga po naman ang kasakitan ko ay parati po ako lagi sinusumpong. Ngunit nung ako ay makakilala po sa SJM na ito, ay naging ako ay pinagaling niya. At sa pamamagitan ng pagkagansiling ko noon dun sa ating sa unang building natin at saka sa Mariano na parati akong nakaka-attend at nandito ang aking mga kasama na kahit ilan lang po kami, naroon kami. Pero ngayon na nandito tayo sa office, yung God sealing medyo dumami kasi nga pinangamaliit. Nagpapasalamat lang din po ako sa mga lahat ng tumulong sa akin sa gawain na ito at saka po pinagpapasalamat ko rin po yung ang aking mga sister at ang kabulusan na aking grupo. Ang aking coordinator na si Sister Betty Bituon na siya talaga namang naging ina ko rin at mahal na mahal ko siya dahil ako'y maaga rin na ulila. At isa pa po, yung aking mga kagrupo, yan, si Sister Rose, malaki rin po na itulungan sa akin, nung ako po wala po na talaga. Yun lang po at maraming salamat sa inyo. Nandito po sa lahat. Amen. Kaka-speechless. Isang maulang kaarawan sa iyo, kapatid. Happy birthday. How young are you na? 5'6". O, 5'6 na raw po. Yes. Ang susunod ko magpupuri sa pag-ibig ng Diyos. Tawagin po natin ating kapatid, Sister Marby Siton. Tapakan po natin ang ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa Diyos na buhay, kay Mahalinang Birjet, at sa kabanal-banal ng Espiritu Santo at sa ating lahat po. Ako ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating Panginoon kasi nga po, birthday po ng anak ko ng Thursday at nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nga po binigyan niya po ako ng isang biyenan na mabait at nga mga hipag po na tumulong po sa birthday ng anak kong Webes po. Kaya maraming salamat. Si Bulinggit, belated happy birthday kay Bulinggit. Yan ang ating angel ni Lord.
Ang susunod po magpupuri sa pag-ibig ng Diyos, Sister Lydia de la Cruz. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating Diyos na buhay, sa inyong Virgin Maria, sa kabanag-banalang Espiritu Santo, at sa inyong lahat, mga brother and sister, at sa ating mga coordinator, mga magaganda. Isang magandang umaga po. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Buhay pa ang Diyos? Yes! Magpala po. Pupuri ko po na di ba may sinabi po kayo, kung walang vaccine, hindi makakapasok sa gawain. Paano na lang ako? Labas na lang. Seriously, hindi ka naging isa. Kasi talagang hindi pwede. Kasi alam nyo, tinanong ko na ni Dr. Lucilgo nung nagpa-check up ako, sabi niya sa akin, hindi gamot sa ulo yung vaccine na yun. Kasi nung sabi ko, Dok, operado po ako sa aneurysm. Sabi niya na aneurysm ka, hindi nabuhay ka. Sabi ko, thank you Lord, sabi ni Doktor, sa daming inopera, ikaw lang ang nabubuhay. Sabi ko, maraming salamat po Lord, sabi ko sa kanya, sabi ko, mahal ako ng Diyos. Kasi nung sa Muyunis lang siya, espesyalista pala siya nga doktor sa St. Luke's. Napakabuti niya kasi sabi niya, buti hindi ka nagpa-vaccine. Sabi ko, talagang nung una pa lang, ayaw ko kasi, dahil hindi naman sabi ng doktor, bilin sa akin, sa PGH po ako na-opera. Bawal mauntog, bawal makaamoy ng ammonia, bawal kahit anong klaseng gamot, bawal. Kaya naalala ko yung vaccine na yun, hindi naman para sa ulo ko yun. Baka mamaya, pag binaksinan ako, bigla namang sumakit yun, mabawi ko pa ba, nangisay na lang ako. Kaya ayaw ko talaga, anuhan ko talaga. Ako lang sa mga kasama ko sa trabaho, ako lang ang walang vaccine. Kaya nga, tinutokso nila ako. Sabi niya, ibabalo daw ako sa kanyon kasi ang galing ko daw, wala akong vaccine, hindi ako nagkasakit. Sabi, thank you Lord. Dahil sabi ko, hindi mo, ang vaccine na yun ang gagamot sa akin, hindi si Lord lang. Kaya, maraming salamat. Hindi ako makasama sa inyo dahil wala akong vaccine. Kasi nadinig ko po nung isang hapon ba yung nagtutok si Sister Josie. Sabi niya, mga fully vaccinated lang daw ang makapasok. Sabi ko, aray ko po, paano na lang ang sabi ko. Kaya, sabi ko, di bali sa labas na lang ako. Sabi ko, kasi talagang hindi mo ako pwedeng magpa-vaccine dahil nga sa ulo ko. Buti sana kung matagal na yan, bago-bago pa lang, kahit 11 years na, andyan kayo. Minsan nga, nagbubuhat. Pero hindi ako pinakabuhat ng gusto sa trabaho ko kasi alam niya, bawal sa akin. Sulat lang ako, tapos sisigaw lang ako sa ERDs kasi alam niya. Pero pagbuhat hindi talaga. Minsan nga, pag wala talaga, bubuhat ako, sumasakit yan, parang nag-distance yung ugat ko. Kaya, lalo kung babaksinan pa ako, di ba? Kaya, maraming salamat po, Lord, dahil sa binigay mong kalakasan, gagalingan. Magto 2 years na po tayo next year, di ba? Nakita mo? Nakatayo akong malakas. Andito pa ako sa harapan mo, Lord, nagpupuri at nagpapasalamat sa hirang na buhay. Kaya doon lang po ako maasa na siya po ang dakila kong manggagamot, hindi po yung vaccine na yan. Maraming salamat. Ang lakas mo malakpak nung hindi pa na-vaccina. Sister, hindi ka naman nag-iisa, sister. Pero bawal pong ibuli ang mga hindi pa nababaksinan. Sabi po yan sa television. Kasi po, syempre gaya ng case ni sister. Pero sister Lydia, mas maganda po siguro kung hindi ka ng medical certificate sa doktor. Para po, anytime na sitahin ka, meron kayo papakita ang kanon na nag-undergo ka ng operation. Sino pa gusto magpuri kay Lord? Kasi po, tatay lang po yun ang inilista rito ng ating kapatid. Volunteer na lang po, magpuri kay Lord. Sister Mira. Maraming pagpapala pagka tayo nagpupuri kay Lord. Amen po. Yan lang po ang ating may babalik sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isa mapagpalang umaga po sa ating Diyos Ama,
Diyos Anak, sa kabalbalang Espiritu Santo sa ating Magpong Inang Birhen, isa magpapalang umaga din po sa ating lahat. Palakpakan po natin ating Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa patuloy na kalakasan na pinagkakaloob niya sa akin sa araw-araw. Kasi may kapatid ako nasa ospital, ngayon naghahanap na kami ng dugo na 4 na bag na A-positive. Mahirap para hanapin yung dugo na A-positive na yan. Marami lang kami napunta sa ospital, pero marami silang hinihingi. Sa Tondo Gel, punta kami kaya lang, bibili na sana kami ng dugo sa Tondo Gel. Kaya gusto nila, mag-donate pa kami ng 2 tao. Sabi ko, bibili na kami ng dugo, mag-donate pa kami ng 2 tao. Doon na yan napakahirap. Ang sangnanay ko isang araw, nagulat ako, may naayos ako doon sa table na ako ko. Bigla na naman bumagsak. Na to kamay niya na magato. Sabi, hindi ko na naman siyang fracture kasi parang nabibuka. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng kalakasan ng katawan kasi ospital, bahay. Tapos sabi ko sana, Lord, kahit na ganun, ako kabisi sa araw-araw, huwag mo wala sa iyong gawain. Yun ang pinag-pray ko kay Lord kasi mahirap mawala sa gawain natin, Panginoon. Kasi pag tayo nawala sa gawain natin, Panginoon, yung mga pagsubok natin na 2, pag bumalik yan, mas marami pa. Kaya, sa oras ito, salamat Lord dahil na-late nga po ako kasi pinakain ko pa nanay ko. Pilit ako pa yung kanya, niligap pa ko pa yung braso niya. Kaya sabi ko, Lord, alam ko hindi mo haya na totally malate ako. Salamat kay Lord kasi nung dumating ako, kakatapos lang mag-grocery. Kaya buti-buti ng ating Panginoon, maraming salamat po. Thank you po, sis. Yan po ang ating kapatid na masipag na humayo. Kasama namin sila Sister Jenny. Kailangan po talaga tuloy-tuloy lang ang paghayo. Yan po ang ating sandata para makalaban sa yung mga darating sa ating problema. Kumbaga, pupos-pun pa ni Lord dyan bago yan ibigay. Kasi naghahayo tayo, pinalalaganap niya natin ang mabuting balita niya. Kasi yan ang gusto ni Lord, ipalaganap niya ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng sulok ng mundo. Ang manalig at manampalataya ay maliligtas, subalit ang hindi ay maparurusahan. Amen po. Palakpakan po natin ang aking Panginoon. Last but not the least, Sister Lily Capiral. Amen po. Muli ka kay Lord. Para lalo tayo pagpalain ni Lord. Mapagpalang umaga po para po sa ating Diyos na buhay, sa ating kapadalbalan ng Espiritu Santo at kay Mama Mary po. Magandang umaga po sa ating po lahat, mga kapatiran. Pagpapuli po ako nagpapasalamat dahil sa maraming pagsubok, sa mga anak, sa mga kasakitan, sabihin na natin talagang yan po ang ngayon trending. Kasakitan po talaga sa ating, hindi lang po sa ating katawan, sa ating, lalo-lalo po sa ating spiritual. Yan po ang talagang ngayon. Ang pupuri po ako nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa patuloy na paggamit niya po sa atin dito sa ating gawain na talaga naman pong andun lahat ang kaba, ang takot, sabihin ko na po yung talaga pong takot po ako dahil pagka dumarating na po yung time na tatayo na po ito sa harapan. Talaga po sabi nga, totoo po pala yung sinasabi ng ating mga elder na hindi po madali ang tumayo rito sa harapan. Kasi po talaga pong nandun lahat ng kaba, hindi porke elder na o kaya pulagamit talaga ng ating Panginoon. Hindi po mawawala sa atin yan. Kaya po maraming po salamat dahil pinagkakatiwala po niya sa kagaya ko ang mga salita niya sa mga pagsubok. Talaga pong andyan lahat, sabi nga isa, naging 2, naging 3, pero andyan po ang ating Panginoon kasi naaanuhan ko na rin po yung mga lihim na panukala ng ating Panginoon. Diyan niya po tayo dinadalisay po. Kasi yan po yung pamamaraan ng ating Panginoon kung paano po tayo hahawak ng mahigpit sa Kanya.
Pero Lord, sabi ko, ikaw po ang humawak po sa akin. Kasi po talagang kahit anong gawin ko, parang nakakabitaw po ako dahil sabi ko nga, sa dami ng tumarating. Pero andiyan ka pa rin dahil hindi mo ako pinababayaan. Hinihiling ko lang po dahil marami pong dumarating na mga pagsubok, lalo na po sa mga anak ko. Humihingi din po ako ng panalangin dahil po dun sa anak ko pong babae, dahil sa isang buwan nanganganak na po siya, pero hinihingi ko po na makaraos po na maluwalhati ang anak ko si Jessica. Hinihingi po ako ng panalangin po sa kapatiran na bigyan siya ng kalakasan, kasi pumalitin po yung anak ko. Sabi ko nga sa kanya kung talagang magpa-CS na lang para kung pwede ko nga lang ang yung kasi nanay ako, naramdaman ko po yung paano manganak, paano maghirap, kasi sana pag sa akin magmana yung anak ko na talagang andun po yung 50-50 po talaga. Pero ang liliit po ng mga anak ko nang inilabas ko, pero hindi ko po kinaya na ganun nga. Sabi ko, kung kaya ko lang na ang lahat yung nararamdaman niya, bilang ina po talagang andun din. Ako po yung natatakot, pero ang tapong po na anak ko, sabi ko nga mana siya sa akin, pero iyakin ko. Sabi ko sa kanya, lakas lang ng loob, laging magdasal, laging, kasi po sinishare ko din po sa kanya itong gawain na ito na lagi ka akong makikinig kahit na may ginagawa. Yan po ang ating sandata. Sa lahat po ng kasakitan, sa lahat po ng mga pagsubok, sa lahat po ng mga darating pa, marami pa po yan, hindi lang po ngayon yan, marami pong darating, kaya po patatagin po natin ang ating pananampalataya. Dagdagan pa natin ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Yun lamang po at magandang umaga po sa lahat. Thank you po, sis. Hindi sa puso mo lang po, sister, yung ating credo na awit ng pastol. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karinlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kagabay. Amen po ang salita ng Diyos. Kailangan po natin ating Panginoon. Nandiyan lagi ang ating Panginoon na lagi nakasubaybay, lagi nakaalalay sa bawat isa sa atin. Yung mga pagsubok yan, normal na po sa atin yan. Pag wala tayong pagsubok, nandun tayo sa mandaluyong sa loob. Tatawa ka lang at iiyak, wala kang problema. Pero sa may problema, normal na po sa atin yan. Lahat tayo may mga pagsubok. Iba-iba nga lang po ang pamamaraan ng ating Panginoon. Ang susunod po magpupuri, ito talagang last na po ito, Sister Clarita Placido. Good morning po sa ating lahat, sa kabanal-banal ng Espiritu Santo, sa lahat na narito, ay sa pumapagpalang umaga sa ating lahat. Palakpakan po muna natin ating Panginoon. Unang-unang po ipagpupuri ko po dahil sa katagumpayan ng 8th anniversary namin sa Taguig, Pateros, no, kahapon. No. Maraming salamat, Lord, at talagang napakabuti ng Diyos na isa rin po kami ni Sister Edith, aming coordinator, na patuloy din sumusuporta doon. Na bagamat sabi namin coordinator, pwede na silang pakawalan. So talagang nagpapasalamat po ako din. Tunay nga po napaka-bless na bless at tagumpay kahapon yung gawain ng ating Panginoon. Yung dating nawalang isang coordinator, nakadalo po siya kahapon. At marami pong mga biyaya, no? Mga biyaya. Lalo-lalo sa mga elder na talagang mga bigati, no? Bigating na elder na dumadating kahapon. Maraming pong salamat sa inyo. Hindi mo na po isa-isahin. Talagang maraming pong salamat lalo sa aming coordinator na Sister Edith. At thank you po na naway patuloy pa itong lumago ang combine sa Watat at Taguig Pateros, no? At ganoon din po, patuloy pong pinapasalamat, patuloy po rin pong hinihingi ang panalangin, yung aking anak, no, na talagang mabait. Kasi pinagtulakan ko mag-asawa, baka magbago.
sinuka rin ng asawa, bumalik sa akin. Ngayon para ako nagsimula, no? Kasi pangalawa ko sa panganay yun eh. Pero talaga ngayon, talaga siya lang tanging problema ko. No, yun nga. Sabi ko, baka magbago, no? Binata pa, baka magbago, sige mag-asawa ka na. yung pala mas dumami ang problema. Dahil magkaanak, magkaasawa, problema ko na rin. So ngayon, hindi na nakatid yung asawa, umalis. At yun naman asawa ng Diyos, siguro na pag-isip-isip niya, wala na eh. Wala na yung asawa, wala na yung mga gamit niya, wala na yung tricycle niya, wala na yung kanyang cellphone. Lahat po talagang wash out. O baka sa kami na lang natitira. No? Pero sabi ko, Lord, ito siguro binalik mo sa amin ito. Baka sakaling meron kaming hindi na ipangaral sa kanya noon, na maaaring ngayon ay patuloy na ipangaral. Bagamat sabi nga, nasa edad na, pero siguro andun pa rin yung pag-alala sa kanya. No, bagamat sabi ko, kahit hindi man sa pamagitan namin, sa pamagitan ng ibang tao, meron siya makakausap na liwanagin ang kanyang kaisipan. At yun din patuloy ko rin niya sa inyo yung panalangin. Talagang kung gusto niya umuwi ng Leyte, bagamat na may sama pang loob yung mga kapatid, yung nanay, nagpupumilit po siya. At nakita ko na po talaga yung malungkot siya. Minsan di siya kumakain. Pag nakabidyo ko yung anak niya, umiiyak siya. Pero nawa, sabi ko, habang nandito siya, naliwanagin ng kanyang kaisipan dahil pag nandun na siya sa Leyte, na alam ko naman na talagang gusto niya na makita yung mga anak niya. Kaya patuloy ko hinihingi yung panalangin yun na why maging maayos ang pagtanggap sa kanya doon sa lugar ng Leyte. Patuloy niyo po akong pinalangin. Sabi nga, ang sama-samang panalangin ay doon din ng ating Panginoon. So nananalig po ako tayo maging mga matuwid na. No? Sabi nga ang mga panalangin ng mga tao matuwid ay doon po din narinig natin Panginoon. So tayo, maraming salamat. Nawa, patuloy din panalangin ng anak ko, si Eric Placido. Yun lang, maraming salamat sa inyo. Meron pa pong humahabol magpuri. Pagbigyan po natin ating kapatid, Sister Maricel. Magandang umaga po sa Pagkagangan sa Nanay Espiritu Santo, Kumano din Maria, sabi Panginoon. Una po, salamat ako kasi kahapon po nga po naging matagumpay po ang ating gawain sa anniversary po ng Sabatas Group, sa Pateros po. Pinuhin niyo po, after 8 years, 8 years po, ilang taon na rin ako sa gawain ng Sabata, pero first time ko lang po nakarating talaga ng anniversary ng Pateros. At well po, opo na ito. Kaya natuwa po talaga ako yung pang binigay ni Lord na kahilingan ko po na, kasi po, bago po kinabukasan yung papunta natin, nag-pray talaga ako, parang puyat ata ako papatawag kay Lord. Sabi ko, Lord, batid niyo po na ako po yung isasalang bukas. Sabi ko, kayo na kumbala sa boses ko, Lord. Yun know, po, binigay na po ni Lord yun na maging maayos na po, maayos po. Hindi ko kasi masyadong galing yung boses ko dun eh. Ayun po. Tsaka salamat din po kay Lord kasi yung tumutubong sis sa likod ng panganay ko, kasi kailan lang din po. Hindi ko kasi masyadong inano yun eh, iniisip, iniintindi kasi dati may maliit lang yung sa likod ng tulog ng anak ko. Sis, yung pala lumalaki na, hindi ko masyadong pinaposin. Hindi ko tinataas yung pangalan niya, pero kailan lang po, yung kumikirot na, sabi naman ako, masakit na, kumikirot na po yung tulog ko, sabi niya. Maga na rin kasi. Tapos ayun po, yun nga po, inano ko na yung pangalan ng anak ko, yung si Blue. Medyo nawala nga naman na po. Ganito. Ngayon po, dadako na tayo sa first reading. Pahiram ang inyong mga tenga, makinig ang may pandinig. Tawagin po natin sa pag-ibig ng Diyos ang ating kapatid, Sister Cora. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawi kayo sa kagalakan, alang-alang kay ako. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang
kayo sa inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga kulay, ang mga inang may pasusugin, pati ang malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nagiiyakan habang daan, nananalangin samantalang inakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas, upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak, at si Ephraim ang aking pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa ay kay Sister Lucia naman. Kalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote, pinili ng mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at malinaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan. Sa kanyang sariling kagustuhan, ang Diyos ang humihirang sa kanya, tulad ng paghirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman." Ayon sa pagkakasaserdote ni Melchizedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon po, dadako na po tayo sa Ebanghelyo sa pag-ibig ng Diyos. Pagkalo po natin sa ating kapatid, Sister Marilyn Martinez. Ika'y Panginoon,
sumati ng pag-ibig sumati ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen. Ang buting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus sa taga-Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya, at tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Iwinaksi niya ang kanyang balabal. Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag. Guro, ibig ko po sanang makakita, sinabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus, mayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Cristo. Nawala ako kanina. Magandang umaga sa ating Diyos na buhay, sa kabanal-banalang Espiritu Santo, at sa inyo mga kapatid, sa ating inang Birhen. Magandang umaga po sa inyo. Napakaganda ng ating ebanghelyo ngayon. Tayong lahat ito, kasi dati tayong mga bulag. Diba, sister, mga sister? Dati tayong mga bulag, wala pa tayo sa gawain ng Panginoon. Kahit ako, mas lalo akong bulag. Kaya napakabuti ng Panginoon dahil pinili niya tayo, hindi lang pinili sa bunto ng karamihan. Talagang napakaswerte natin dahil kahit na meron tayong problema, alam natin ang Diyos ay nandiyan lang sa tabi natin at sinusubaybayan tayo. Sabi nga niya, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. No? Kaya manalig lang tayo, manampalataya, gawin natin, lagi natin igitna ang ating Panginoon. O una sa lahat ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya nalulugod ako at kahit lumating ang maraming pagsubok, mga problema, talagang si Lord lang ang pinakapitan. So lahat tayo ganun, kaya dati tayong bulag. So sa ating ebanghelyo ngayon, si Bartimeo, yung anak ni Timeo, yung bulag dito. Sa pamamagitan ng pagsigaw niya sa ating Panginoon, dahil naramdaman niya at narinig niya sa maraming tao na nandiyan ang Panginoon, dumaraan. So sumigaw siya at naitapon niya, naiwaksi niya yung kanyang balabal at tumindig at sinabi niya, Panginoon, mahabag po kayo sa akin. Tayong lahat nag-aano ng habag para sa ating Panginoon, humihingi ng habag sa ating Panginoon dahil nakakaranas tayo ng kasakitan, mga karamdaman, problema, mga dumarating na hindi natin inaasahan, bigla-bigla na lang nagugulat tayo, nagugulumihanan tayo dahil bulag na tayo ng mga panahon niya. So, si Bartimeo dito, sa pamagitan ng sigaw niya, na narinig niya ang Panginoon na nandiyan, agad siyang tumayo at humingi ng habag sa akin. At dahil sa kanyang pananalig, ay pinagaling siya ng ating Panginoon. So, lahat tayo pinagaling ng ating Panginoon. Kahit ako, dating hindi ko naaalala ang Diyos, puro tinda ng tinda, wala nang panahon sa Diyos kahit Sunday. Talagang naano ko sa buhay ko yung isang taon yata singkad na hindi ako nagsimba. Oo. Kaya nung
nakita ko ang Panginoon, na naramdaman ko ang Panginoon, malaking kasalanan pala yun. Na wala tayong ginawa, hindi tayo nag-ukol ng panahon sa Diyos. Kaya, salamat sa Diyos. At patuloy niyang binibigyan ng kalakasan para lahat ng gagawin ay magampanan. No? Kahit na maraming hadlang, nandun pa rin yung naaalala natin ng Diyos. No? Kaya kay buti-buti ng ating Panginoon. So, yun nga, at napasigaw si Bartimeo na dumaraan ng Diyos at sinabi niyang, ibig kong gumaling, ibig kong makakita, sabi niya. At sinabi nga ng Diyos, sabi niya sa kanya, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Sabi ni Bartimeo, gusto kong makakita. Gusto kong tanggalin mo yung aking kasakitan. So, nakakita siya. At ang ginawa niya ay hindi na binaliwala at siya ay sumunod sa atin. Amen. Ganun tayong lahat na narito. Sumusunod na tayo sa ating Panginoon. Sa kabila ng mga abalang-abala, marami tayong kaabalahan. So, ay buti-buti ng ating Diyos. So, dito nga sa ating ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoon, ay sinabi ng, yes, hindi siya maaring makihalubilo sa mga tao, wala siyang boses. Kung titignan ng kahulugan ng kanyang pangalan, Bar, na ang ibig sabihin ay anak. At ang Timeo na ibig sabihin ay dangal o karangalan. Masasabing siya, isa siyang anak ng dangal. Sa kasamang palad, makikitang kabaligtaran ang buhay na kanyang tinatamasa sa mata ng lipunan, na mayroon siyang sila noong panahon iyon. Hindi katakatakang walang karangal-langal ang kanyang buhay. Ganun tayo na wala tayong sinasabing meron naman, kaso hindi ganun kalalim ng ating pananampalataya. So, narinig pa rin ni Jesus ang kanyang sigaw kahit na ang totoo, mas nakita ni Jesus ang kanyang pagpupursige sa kanyang pananampalataya. Bukod sa kanyang pagsigaw na 2 beses, ang paghagis niya ng balabal ay isang mahalagang tanda rin. Pala yung tinanggal natin yung lahat sa atin. No? Lahat ng mga meron tayo sa buhay, tinanggal natin dahil meron tayong Diyos. No? Kaya yun ang ibig sabihin. Inuna natin ang ating Panginoon. Tulad ng mga ibang pulubi, ang balabal na lamang ang kanilang ginagamit para ilagay ang mga baryang nakukuha nila sa pamamalimos. Sa ginawa niya pagtapo ng balabal, ipinahiwatig ang kanyang kakayahan niyang iwanan ang mga bagay na humahadlang na makita ang Diyos sa kanyang buhay. Maaring ito rin ay kanyang mga kasalanan dahil dito nakita ni Jesus ang kanyang sitwasyon na may habag at awa. Agad na pinagaling ni Jesus si Bartimeo at siya ay sumunod kay Jesus. Ang buhay pananampalataya, isang paglalakbay para makita ang Diyos. Upang makita ang Diyos, kinakailangan nating iwanan ang mga bagay na humahadlang na makita natin siya. Huwag tayong mahihiyang isigaw ang ating pananampalataya at tawagin ang pangalan ng Diyos sa mga panahong nabubulag tayo sa maraming pasakit, paghihirap, at pangalan ng Diyos sa mga panahong iyon, at maging ang ating mga kasalanan. Ang pananampalataya rin natin sa Diyos ang magiging sandigan natin upang makita natin si Jesus sa ating buhay. Yes, number 1 yung pananampalataya natin. Sabi nga, unahin natin hanapin ang Panginoon at sumunod sa Kanya. At lahat ng mga bagay na ating gustong makamit sa ating buhay ay idadagdag ng ating Panginoon. So, seek ye first the kingdom of God. No? Kaya kay buti-buti ng ating Panginoon sa ating lahat dahil lahat tayo ay pinagalingan ng Diyos. Talagang may tao lang na kahit nasa gawain na ng Panginoon ay nandun pa rin yung kalaban. Nandun pa rin tumutok sa yung kalaban. Kahit example ko na lang yung aking brother husband. Kasi dati siyang manginginom,
nagsugarol, naakay ko siya sa gawain ng Panginoon. Oo, sumusunod siya. Pero, pag nandun yung tukso, sumusunod din siya dun sa tukso. Kaya, magkakasakit siya, dadalhin ko siya sa doktor, sa hospital, gagaling. Pag gumaling na naman, nandun na naman siya, balik na naman ulit. So, ganun lang, no? Walang ngayon na lang siya tumigil sa mga adult. Medyo maano na yung niya, medyo hindi na maganda yung kalagayan niya. Pero nandun pa rin, tumataba siya. Malakas siyang kumain kasi diabetic siya pero lahat, walang bawal sa kanya. Lahat kinakain niya kahit bawal. Sabi niya, patay kung patay. Kaya nga pagka binibigyan ko siya ng, ay naku, napakalakas niyang kumain mga sister. Lahat kinakain niya kahit diabetic siya. Walang bawal sa kanya. Basta kakain siya. Lalo na ngayon, wala ako doon. Kasi pag ako nandun, hinahadlangan ko yung mga kinakain na, kumain ka na naman. Sabi ko gano'n, kakakain mo lang, kain ka na naman. Pag nandun ako, medyo yung pagkain niya. Pero pag wala ako doon, mga sister, lahat kinakain. Gusto niya yung wala ako kasi makakain na lahat. Kaya, nako Diyos ko, sabi ko gano'n, Lord, ikaw na po ang bahala. Kaya pinapaubaya ko na lang sa Diyos, ikaw na po ang bahala. Dahil hindi ko naman po siya maawat. Dahil hindi yun tumatanggap ng kayo. Oo, sabi niya, ayan ka na naman, sabi ko sa akin. So, bahala ka na nga, sabi ko na. Kasi, pag mamaya yung galit ko, mamaya, makapagsalita ko ng mga wag na lang. Sabi ko gano'n, bahala ka na, Lord. Sabi ko gano'n, ikaw naman ang nakakapatid na sabi ko na. Kaya, kanina nga pag-alis ko kaninang umaga dahil nagsimba ko, natondo kami ng mga 6 ang isa, pag-uwi ko. Sabi niya, alis ka na naman, sabi ko na sa akin. O naman, sabi ko, punta ka sa gawain natin. Ano, alis ka na naman, uuwi, sabi ko. Alam mo naman yun, diba? Sabi niya, hindi na siya kikipo. Sabi niya, alam niya raw, alam ko na alam. Hindi, sabi ko gano'n, uuwi ako. Kasi walang magpapatak sa kanya sa mata. Walang magpapainom ng gamot, hindi niya alam yung mga gamot, ang dami-dami ang iniinom na gamot. Kaya, malakas naman siya, kaso hindi niya na magawa yung mga dati niyang ginagawa, akit siya sa hindi niya na makakakyat. Kasi medyo hinihingal na siya. Kasi ganun yung mga diabetic, mga madali na silang mapagod. Pero malakas silang kumain. Kaya, ay buti-buti ng ating Panginoon sa kabila ng problema na yan ay si Lord na ang bahala. Kaya dito, dati akong magagalitin, dati akong madaling mainis, lalo na pag ganyang makulit. Ngayon hindi na. Sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Puro lang si Lord ang bahala. Kaya, di ba, nakakita tayo. Kaya, yun ang pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil hindi na ako bulag na yun. Oo, lahat alam ko na. Kahit may pagbabigat na problema, lagi kong sinasangguni sa Diyos. Maraming salamat po at magandang umaga po. Ngayon po, tatako na po tayo sa topic sa pag-ibig ng Diyos, pinagkaloob sa atin ang ating elder, Sister Baby de Guzman. Sige po, awitan po natin. Cristo
aming pangunahan sa aming gawain. Pinika mo, Panginoon, kung saan may isda o tatlo na nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming lahat. Lord, hindi lamang kami tatlo. Sabi mga Lord, ang sama-samang panalangin ay dinidinig mo. Lord, sa oras na ito, narito kaming lahat. Marami kaming problema, marami kaming mga pagsubok sa buhay. Lord, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya kami naririto, Panginoon, nagpupumilit na makasunod sa iyo. Bagamat maraming alalahanin, maraming problema, Panginoon, narito kami, Lord, upang maibsan, Lord, ang mga problema ang dala-dala namin. Mga pagsubok, Lord, na pinahihintulutan mo upang maging matatag kaming lahat sa pagsunod sa iyo. Lord, gabayan mo ako sa oras na ito. Pangunahan mo ako. Sabi mo nga, Lord, di po kalamang namin ang aming labi, ang aming bibig, Panginoon. Kung nananalig kami sa kapangyarihan mo, Panginoon, ikaw ang magbibigay sa amin ng karunungan. Wala akong alam, Panginoon, pahangang ang aking kaisipan. Pero nandyan ka, Lord, isang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Na siyang magbibigay sa akin ng kaalaman, ng katatagan, kalakasan, Panginoon, upang ihayo ang iyong mga salita, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, gamitin mo akong instrumento sa kalagitnaan ito, Panginoon. Pangunahan mo ako, Lord, gawayan mo ako. Maraming salamat, Panginoon. Kaparan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Sabay-sabay po tayong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Una po isang magandang umaga sa ating Panginoon, sa ating mahal ng Birhen, sa kabanal-banal ng Espiritu Santo, sa inyo pong lahat na narito ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ganoon din po sa lahat ng nanonood ngayon. Binabati po namin kayo ng magandang umaga. Lalong-lalo na sa aming spiritual director, Reverend Father Delvin Castro. Magandang umaga po, Father. At ganoon din, Sulus Flavio, Corazon Sabon ng Baguio City. Ang aming coordinator, Nitz Pasicola ng Tugigaraw Chapter. Ganon din si Peter Junior Arais ng Iligan City. Maayong buntag kaninyong tanan. At ganon din po si Jaime Abasolo Jr. ng Allen, Northern Samar. Ganon din si Maria Amlin ng Tacloban City. Ang aming kapatid na si Ligaya Gallardo ng Aklan. Maayong aga tanan sa inyong lahat. Yan. Sa inyong tanan. Nag-aaral pa lang po. Ganon din aming kapatid Helen San Andres ng Canada. Marhay Ngabanggi sa'yo kapatid. Yan. Marilyn Custodio ng Batangas City. Ganon din ang mga taga San Mateo Montalban, Manila, Cavite, St. Joseph Cluster. Magandang umaga po sa inyong lahat. Aming kapatid Esther Pineda Acosta ng Tarlac, Karanyan. Ano ba to? Mayap abak kay kayo. Yan. Ang hirap. Ng Balibago Group 1 and 2 ng Tarlac. Ganon din ang mga taga-Kapas, Dolores, Manggahan, Mapalaksyaw. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganon din ang Poso Rubio, Pangasinan. Dakelti Pagyamantak. Tama ba yun?
mali. Tinuro lang. Ayan. Ganon din po ang Laguna Group, Iloilo City Group, Katarman, Northern Samar. Ganon din po ang Tagabaybay Leyte, Libon Albay, Dani Racines, Katbalogan, and Calbayog Samar. Ganon din ang mga taga Masbate City, Santa Mesa Group. Ganon din ang taga Pampanga, Ilocos Norte, Payatas Group. Ganon din ang Sawata, Pateros, Taguig Group. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ating Panginoon. Sister Yogi Yescas, magandang umaga po sa inyo. Hello. Hi. Hi. Hello. Okay lang ba kayo? Amen. Tingnan niyo muna yung mga katabi niyo. Kung may nabago. Nagagandahang mga sister at mga nagagwapuhang mga brother. Magandang umaga po sa inyo na. Ang topic po natin ngayon, lampasan ang mga pagsubok. Kasi ang mga lingkod ni Lord, hindi mo sasabihin walang mga pagsubok yan. Lahat tayo dumadanas ng pagsubok. Amen? Walang exempted sa mga anak ng Diyos. Lahat tayo tinawag dito dahil may mabigat na problema, may kasakitan, may mga pagsubok, na kung minsan hindi natin makayanan, kaya kung minsan humihinto tayo sa pagsunod. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi po sa Santiago 1, 2 hanggang 4. Mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos nyong pagtagumpayan ng mga pagsubok na yan. At dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pakukulan. Ang salita ng Diyos. Sabi nga, maraming problema ang buhay. Walang pera. Sino walang pera? Taas ang kamay. Yayaman. Yan. Walang pera, may sakit, pasaway na asawa. May mga asawa bang pasaway? Meron. Ay, meron. Talaga sumisigaw sila, meron. Pasaway na anak. Ay, mas marami, mas malakas. Sabi nga, daming pagsubok, namatayan, nawala ng trabaho, etc. etc. Di ba? Ang dami, di ba? Pero dapat pala, tinatrato natin ang pagsubok na hindi kahirapan, kundi kaligayahan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi pag kami problema na, pumapangit. Di ba? Sa totoo lang, yung pag-iisip, pag-aalala, nakakapangit kaya yun. Di ba? Nakakatanda raw, sabi nila. O kaya yung may mga problema, ha, tawanan nyo ang inyong mga problema. Amen. Amen. May mga bagay. Tawanan mo ang iyong problema. Kanta raw kasi, kinanta ko tuloy. May mga bagay pala na nai-enjoy natin, pero nagiging pagsubok. Nai-enjoy, pero pagsubok pa rin ang tawag doon. Number 1. Beauty and looks. Kailangan, yung beauty, pag tinignan ka, mag-beauty ka, di ba? Sabi sa Genesis 59, 6 hanggang 7, si Jose matipuno at makisig. Dumating ang panahon na kinahumilingan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, sipingan mo ako. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. So, mahirap maging gwapo. Di ba yun, no? Inaalok, di ba? Sipingan mo. Kasi gwapo, di ba? Kaya mag-ingat yung mga pogi dyan.
Mahirap maging gwapo o kaya maganda. Nandyan ang tukso. Blessing na hindi ka masyadong gwapo at maganda. Totoo. Diba? Hindi ka marangal, walang mang-aakit sa'yo. Malaking pagsubok ang maging maganda. Kasi ang maganda, maraming choices. Di ba pag maganda ka? So, good-looking people, be kind to others. Pag maganda ka, huwag kang pintasera. Yan, natandaan nyo, yung magaganda. Sino ba maganda? Lahat tayo, syempre. Pinangkin. Yan. Yan na, huwag pintasera pagka maganda. Kaya yung mga taga-Saudi, ang mga Arabo, tinatakpan ang buong katawan ng mga babae at mata lang ang nakikita. Di ba totoo? Eh dito sa Pilipinas, nakabuyang-yang ang mga katawan. Di ba? Di ba? Naka-tube. Tapos ano tawag doon sa short ng maiksi? Ang sagwa pala ng tawag, no? Di ba? Di ba ang iksi-iksi? Litaw na yung singit. Kaya nga sa Pilipinas, sinisipo na ayaw pang takpan ng katawan. Di ba? Nakabuyak-yang nga di ba? Pero sa ibang bansa, di ba? Sa Saudi, di ba? Higpit doon. Kaya, yung magaganda, ingat din tayo. Yung maganda yung legs mo, maganda yung katawan mo, huwag mong i-display. Kasi baka mamaya ma-rape ka. Kasi minsan pang-akit ka sa masasamang tao, di ba? Buti na lang, hindi kami masyado